Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. Yes, Heavenly Father, in the name of Jesus. Lord, we will not get tired, Lord, of expressing our worship, expressing how grateful we are, Lord, that you are our God. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin, Lord, to come in one accord, to really worship you, Lord, in spirit and in truth, and to come at your feet and listen to your very words. Father, I pray that you continue to open our spiritual understanding. Oh, hallelujah. Make our hearts fertile, Lord, that yung mga salita mo po ito, Panginoon, ay may tatanim sa aming mga puso, Lord. Lord, we came here with an expectant heart, Lord, that we expect, Panginoon, that by faith, you continue to fill us up to the very brink, Panginoon. Hindi po kami lalabas sa sanctuary ito na walang na bago sa aming buhay, Panginoon. But with the grace of Lord, of your words, Panginoon, katurumuar kami, Apo Diyos, lalabas kami sa sanctuary ito, Panginoon, na hindi po katulad ng dati, Panginoon. Oh Lord, hide me behind your cross. Only you alone shall speak forth this very afternoon. Praise you and glorify you. Holy Spirit, have your way in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. We can take our seats po, mga kapatid. And belated Happy Mother's Day po sa ating mga nanay po. Physically, our physical family and our spiritual mothers, ay Happy Mother's Day po sa atin. And para din po fair sa mga tatay din daw po na naging nanay, both nanay and tatay, ay Happy Mother's Day din po sa kanila. Amen? Hallelujah. So we are glad that we are here in the house of the Lord once again. And I was always being reminded of this, mga kapatid, every time we are remembering kung paano tayo nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Can you still remember your salvation story? Naaalala po ba natin kung paano natin nakilala ang Panginoong Jesus? Yung pinakaunang moment na na-experience natin na, this is it. I surrender my life to the Lord. Naramdaman natin yung embrace ng Panginoon. Naramdaman natin na yung klase na, I never felt this way before, but when I come to the presence, ito pala ang feeling ng may Diyos sa buhay. So Lord, I give it to you my all. I surrender, take full control of my life. Maalala po ba natin yung panahon na yun na binigay natin yung buhay natin sa Panginoong Jesus? So it's always been a good reminder sa atin pala, mga kapatid, para isipin natin yung salvation story natin, kung paano po tayo sinave ng ating Panginoong Jesus. This is not my salvation story, but it led me to knowing Christ. Nung bata pa ako, I remember the first time I was aware of God. There is a God. Ito yung unang beses ko na, totoo nga na may Diyos na nakikinig sa mga prayers natin. Totoo nga na may Diyos talaga na buhay ang ating Panginoong Jesus. And when I was 12 years old, it's the very first time that I really prayed to the Lord. And a very honest, very earnest prayer to the Lord. Alam niyo, ang buhay noon, napakahirap. Hanggang ngayon naman, pero dahil may Diyos tayo, nakakaya natin, Pero noon talaga, napakahirap na buhay. And pinalad tayo na maging atleta nung nasa elementary tayo. The unfortunate thing is, wala tayong gamit. Tennis racket kasi yung laro namin noon na binigay sa atin. Wala kaming gamit. Ang ginagamit namin yung donation na galing sa paaralan. Tapos napakalaki. Imagine, aliit ko pa noon, yung di ba, pag nauuna yung mga batang babae, actually na lumalaki, eventually pag nag-high school na. So yung mga dito, ganyan yung height ko nung elementary grade. Ako grade 6 after that time. And then I prayed to the Lord earnestly na eventually, nahabot tayo sa regionals, di ba, parang yung probinsyano na batang-bata na umahabot sa regionals. And I prayed to the Lord, nakikita ko yung mga taga Baguio, taga Cordillera, iba't ibang provinces na ang gaganda naman ng gamit nila, ang gagarbo ng gamit nila, buong bag, tennis racket. Yung sa amin, buti na lang kamo, by the grace of the Lord, may nag-donate ng maliit na raketa para sa bata.
And yun yung ginamit natin doon sa competition. And that's the very first time that I prayed to the Lord na, Lord, ikaw na ang bahala. It's my first time also to surrender na it's not my own way, it's not my own might na hindi ko talaga kaya ito. And eventually with that prayer, dito ko unang napatunayan na totoo ang Diyos. Na pinakinggan ng Panginoon ang aking panalangin and we went to the nationals doon sa pangalawang bansa. And as young as I am, I can still remember, it's just so amazing how the ways of the Lord are, iba't ibang paraan kung paano natin nalaman ang pangalan ng Panginoon Jesus. There are so many ways that we have come to know who Jesus is in our life. Amen? Amen. Minsan, hindi, sabi ng survey, maraming Kristiyano ang nakakakilala sa Panginoon, majority galing sa concert crusade. Pero may iba-ibang paraan ng Panginoon na dinala tayo dito. Pwede rin na sa isang kapatid. Pwede rin na you were brought up in a Christian community. But ang ending po natin ay nakilala natin ang Panginoong Jesus. It's just so amazing how the Lord works in our life. And ito po yung sinasabi ng Panginoon. God wants us to have an encounter with the Lord. It's in the desire of the Lord po na makilala natin ang Panginoon, to have an encounter after encounter, to have a divine experience after experience. Because gusto ng Panginoon na makilala po natin siya ng mas malalim pa. Kung siguro naniwala tayo, 10 years ago, nandito tayo. And after a year, lumalalim tayo ng lumalalim. After 10 years, lumalalim tayo ng lumalalim. Hindi po, yung sabi natin last time na yung pagiging committed natin, committed Christian, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, nagiging committed na tayo. Ay, naiintindihan po ba ng mga Tagalog yun? Yeah, kumikitid na po ba tayo o nagiging mas committed tayo sa Panginoon? Committed. Amen? Because in our daily encounter with the Lord, kasi ang encountering the Lord, it's not just a one-time thing. It's an everyday process na na-encounter natin ang Panginoon sa buhay po natin. Because God wants you to feel the love of God. God wants you to feel na nandito siya sa tabi mo ngayon. God wants you to have a deeper faith sa ating Panginoon. Kung nanood po tayo ng live natin kahapon, faith ang ating topic. At gusto ng Panginoon, mga kapatid, na mas lumalim pa yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Kung unang-una nalaman natin, Jesus Christ is Lord, sabi niya dyan, habang mas lumalalim tayo sa pagkakakilala natin sa Panginoon, habang nagkakaroon tayo ng encounter after encounter after encounter sa Panginoon sa buhay natin, even in the simplest things na nangyayari sa buhay natin, nalalaman natin kung sino ba talaga si Jesus bilang Lord of Lords sa buhay natin at sa pamilya natin. Kaya sabihin mo nga po sa katabi mo, have faith, kapatid. Amen? Because in these encounters, sa paulit-ulit po na na-experience natin yung pagmamahal ng Panginoon, na-encounter natin yung Panginoon sa buhay natin, dito tayo mas nakaka-captivate pa sa ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Kaya kung minsan napapagod tayo, mga kapatid, kaya kung minsan nadi-discourage tayo sa ating paninilbihan sa Panginoon, sa ating pagsaserve sa Panginoon, always go back to the encounters you had with the Lord. Alam niyo po, I was so blessed to have conversations with our pastors in the Philippines nung umuwi tayo. Sabi ni Pastor Roland, alam niyo po, meron tayong isang pastor sa Pilipinas noon. Bagong destino siya, I think, I'm not sure if in Mountain Province or basta sa Cordillera po, no? And sabi niya, dinistino siya sa isang bagong lugar. And doon,
na eventually nalaman niya na may isang matanda. May isang matanda, sabi niya na ano pala siya, naukos, ang Tagalog na nagtampo siya sa previous pastor nila. Kaya mula nung nagtampo siya sa pastor nila, hindi na siya pumunta sa nakiservice sa atin doon sa probinsya. And nung nalaman yun ng pastor na bagong destino, sabi niya doon sa young people, nagpasama siya, pumunta sila sa bahay nila. And habang pababa sila doon sa bahay ng matanda, kasi dito yung kunwari dito, tapos pababa, nasa lampak na tawag, or nasa baba yung bahay, so bababa sila. And sabi ng matanda, hindi pa nakakalahati yung daan papunta sa bahay niya, ay uray niya na kami dali yung haan na kaagsubi itang simbahan. Sabi na sa Tagalog, kahit anong gawin nyo o kahit anong sabihin nyo, hindi ako babalik dyan sa simbahan na yan. Sabi ng matanda. Eh sabi ni pastor, ay naku, parang tinitignan niya lang yung young people. Anya, sublitan? Babalik na ba tayo? Parang hindi pa kayo nakakaupo, yun ang bungad agad. Eh bago pa itong pastor na dun sa destino na yun. Pero by the leading of and the power of the Holy Spirit, nakiupo siya dun sa matanda. Nakipagkwentuhan siya. And sabi ng pastor natin doon, ilang taon ka na po, ina, ilang taon ka na po, mother, sabi niya. Eh, nagkwento yung matanda, ganito, ganyan. Di matagal na pala kayong nagsiserve sa Panginoon kasi matagal na pala kayong nakapagkilala sa Panginoon. Sabi niya, nagkwento ulit yung matanda, oo, ganito yung ginagawa namin. Nagsasakripisyo kami para sa Panginoon, ganyan. Nagsiserve kami para sa Panginoon. And eventually, sabi po ng pastor natin, sa Ilocano ko muna kasi yun yung unang kasi translate natin. Yung katabi ng Tagalog, ay may responsibilidad kayo na i-translate yung Ilocano. Sabi ng pastor, kat dahil tanga pa nagserbiyo, iti apo nga napaot, nagpatingga na lang tata. Yung pagsisilbi nyo sa Panginoon ng masigasig, mag-i-end na lang ba ngayon? Sabi ni pastor. And then nakita niya umiyak yung matanda. Umiyak yung matanda. The next Sunday, nag-service na siya. It's always nice to go back to your encounter. The encounters after encounters po na na-experience natin yung grasya ng Panginoon. Kung meron na tayo, may mga times na nadi-discourage tayo, napapagod tayo, go back doon sa grace na binigay ng Panginoon. Go back to the first love na unang pinakita ng Panginoon na siya ay Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. And mga kapatid, we find a beautiful story in the Bible. In Luke chapter 19, verse 1 to 10, there's a beautiful story there kung paano niya po nakita at na-encounter ang Panginoong Yesus sa buhay niya. His name is Zacchaeus. I know that we are familiar about it, no? But let's just again read through it and tingnan po natin may mga bagong revelasyon po, mga bagong tinuturo ang Panginoon sa atin. Amen? So, naka-flash po sa inyo na English, try kong basahin sa Tagalog, no? So, sabi niya po in Luke chapter 19, verse 1 to 10, in verse 19, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So, dito, sabi niya, let's go back to verse 1. Sabi niya, Jesus was entering Jericho and was passing through. Ibig sabihin, hindi intentionally na magsa-stay doon si Jesus. He was just passing through Jericho, going to Jerusalem. Dadaan lang siya doon. And sabi niya dito, kung makikita natin, wala sa Bible ito, no? Pero ginugol ko kasi kung paano ba pumunta sa Jerusalem via Jericho. When sabi niya Google Maps, kung lalakarin daw yung Jericho, I hope that we can have the chance to go to Israel. No? Praying na we have the chance to go to Israel and see how how Israel is, yung mga biblical history na nababasa po natin sa Biblia. But anyway, sabi ni Google, pag dadaan ka daw sa Jericho towards southern, towards the Jerusalem, it will take you around 9 hours of walk. That's equivalent to 36 kilometers from Jericho down to Jerusalem. And doon po, pumasok si Jesus
He was just passing through Jericho going to his way of Jerusalem. And sabi niya in verse 2, may isang tao roon ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y banta. Because he was short man, he could not see Jesus Christ because of the crowd. Alam niyo po, na-try niyo po bang pumunta sa Baguio, sa mga hindi taga-Baguio, mag-attend ng Panagbenga? Alam niyo yung Panagbenga, it's a festival of flowers sa Baguio, and that's around every February to March, it's a whole month of celebration. May Sunday doon na pupunta yung mga tao, magkakaroon ng float parade of mga flowers. May mga artista din na pupunta. And halos karamihan, dahil it's a start of the summer, mainit. So pumupunta sila sa Baguio para magpalamig. Ang daming turista pumupunta sa Baguio. And one time, ewan ko ba, mahilig kaming dalhin ng mga kapatid namin at nanay namin sa mga panagbenga na gano'n noon. We were elementary days during that time. And sa dami ng crowd na nakita po namin doon sa SM, kasi sabi ng mga ate ko, ay, andun si Jericho Rosales. So, pumunta kami naman na batang-bata pa, ay, sige na nga, sino ba rin nga Jericho Rosales? Sino ba yan? Sino ba si Jericho Rosales? So, nakipagsiksikan kami doon hanggang sa yung ako na ilang taon pa lang na batang-bata, nawalay sa kamay ng aking mga magulang, aking nanay at mga kapatid, ay, nawala ako sa buong SM Baguio. Grabe din yun grabe yung nawala ako siguro 2 to 3 hours bago ko nakita yung mga magulang ko. Kasi sa dami ng tao, wala ka talaga makita. Siguro ganun yung experience ni Zaccheo. Tapos pandak pa siya. Ano kayang height po ni Zaccheo? Si Zacchaeus, no? Pag tinitingnan mo isang puti, the average height is pang 5'8", 6 footer. So kung ako 5'4", siguro baka 5 flat, si Zaccheo, baka nandito si Zacchaeus, or 4'11 siguro. Kaya hindi po makita ni Zaccheo si Jesus Christ. And sabi niya in verse 4, as we continue to read, kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sycamore, or the sycamore fig tree. So, dito po, wise din po si Zacchaeus, kasi alam niya kung anong gagawin niya, because he knows his limitation na pandak siya at hindi niya makita yung si Jesus. Ang daming matatangkad sa kanyang harapan. Umakyat din siya doon sa punong kahoy. And in verse 5, makababasa po natin doon, sabi niya, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan ko tumuloy ngayon sa iyong bahay. Remember in verse 1 that Jesus is not intentionally wanting to stay in Jericho or even to minister there. But because there was Zaccheo coming up the tree, nag-effort si Zaccheo na umakyat sa punong kahoy. Sabi ng Panginoon, Zaccheo, bumaba ka dyan. Napansin siya po ng ating Panginoon Jesus. And in verse 6, sabi niya dito, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Oh, hallelujah. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Verse 7, sabi niya po, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Oy, may pinagmanahan dito pala ang ayan. Sabi nila, hindi na daw, Marites, sorry, may pangalan, sorry. Sabi nila kasi era na ngayon. Alam niyo po yung era, sabi ng kapatid ko, ano yung era? Sabi ko, nung umuwi ako, Pakialamera, Sumbongera, Exosera, yun na daw yung bago ngayon, hindi na daw yung mga yon. So, may pinagmanahan din pala itong mga taong ito. All the people saw this and began to matter. He has gone to the taste of a sinner. Okay, mga judgmental, And sabi po ng verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipapamigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya na maka-4 na beses.
Wow, hallelujah. That kind of restitution na gustong gawin po ni Zacchaeus. Alam niyo po ang sabi ng ating Panginoong Jesus in verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao. Verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. While I was contemplating on this, mga kapatid, ilang beses po natin itong narinig. While I was contemplating this story of Zacchaeus, how is it different from my story? How is this encounter of Zacchaeus with the Lord Jesus Christ different from how I have encountered Jesus Christ in my life? Mga kapatid, binsa-binsaan, tawag natin sa pag-aralan natin mabuti itong verse 1 to 10 na ito. And habang pinapag-aralan natin ito, I want us to examine our hearts. Compare our hearts to that heart of Zacchaeus. And at the same time, have time to look at your heart while we are talking about this one. Hopefully, we can learn something out of this. Amen? Unang-unang punto po na makikita natin dito. Let us look at the kind of heart Zacchaeus has. Ano po yung klase ng puso na meron si Zacchaeus? He desired to see Jesus. He desired to see God. When he learned na, darating daw si Yesu Cristo, sino ba itong Jesus na gumagawa ng miracle? Sino ba itong Jesus na nagpakain ng maraming tao? And he desired, and he wanted to see Jesus. His desire in his heart is, makita ko kung sino yung tao ito. And see, look at the life of Zacchaeus. Zacchaeus is a tax collector. Ibig sabihin, unang-una, ang positive, quote-unquote, unang-una, mayaman siya because he was a tax collector. But at the same time, because pag nakakaliligtas kasi tayo ng tax collector in the Bible, ito kasi yung mga taong mga magugulang, yung mga ginugulangan nila, they charge the tax more than what is really necessary. And tax collector po si Zacchaeus, he's a wealthy man, he's a rich man. Minsan pag mayaman ka, parang may special treatment, di ba? Pag mayaman ka, may special treatment, may konting self-entitlement na, dahil mayaman ako, ganito dapat, ganito. Pagdating ko doon, maayos na dapat. Di ba? Minsan ganon. But within his heart, he desired to see Jesus. Regardless of his status, na mayaman siya. Sabi niya, sino ba itong Yesu Cristo na ito? Na sinasabi nila, I want to see Him. Yan po yung unang-unang meron sa puso po ni Zacchaeus. And while reflecting on this, mga kapatid, ilan po sa atin na pumunta dito sa church po natin na dumating na may expectant heart to encounter God. Really to encounter God. When we worship, sabi ko, pag nasa bahay pa lang kayo, talagang, Lord, pupunta po ako sa bahay-sambahan mo, and I really wanted to encounter with you. I really want to see you in the worship. I really want to see you. Ganun yung klase ng puso. Lord, pupunta ako sa simbahan so that may gagawin ka, Panginoon, sa buhay ko. Ilan po sa atin ang pumunta dito sa simbahan na ganun ang klase ng puso na meron tayo? That really we are longing for God's embrace. Sabi natin, pupunta tayo sa presensya ng Panginoon. When we come into the presence of God, we expect God to feel the emptiness in our hearts, the longing of our hearts. We expect that something is going to happen when we meet God in worship, when we listen to the Word of God. Ano pong i-feel ng Panginoon? Ano pong, pag tayo ay parang yung puso natin na isang container, ano pong i-feel ng Panginoon kung yung puso po natin ay hindi tayo nag-expect na i-feel tayo ng Panginoon? But praise the Lord that we came here with an expectant heart. Amen? We came here with an expectant heart.
na may gagawin ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Because, mga kapatid, it's very, very important. Napaka-importante po na every time na pumupunta tayo sa presensya ng Panginoon, into the fireplace of God, we have an expectant heart. Because having an expectant heart, dito po natin nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. The grace of the Lord and the power of the Lord. Amen? Wala talagang mangyayaring pagbabago sa buhay po natin kung hindi natin i-expect the Lord will do something good in me today. Hindi talaga natin wala talagang pagbabago sa buhay natin kung ganon po yung mindset natin, kung defeated na tayo sa ganong mindset. Bakit po natanong natin na ganon? Because pag opening prayer pala, ano ba yan? Ang haba-haba ng panalangin ng sister. Gusto ko na maupo. O testimony mo lang, sabi, ay ano ba yan? Ang haba-haba ng kwento ni sister. Boring. O praise and worship, ano ba yan si sister? Nag-practice ba yan kanina? Hindi ba? Daming mali. Kaya pagdating po sa word pala mga kapatid, inaantok na tayo. O uwi na tayo, excited na tayo umuwi. Wala nang pumapasok po sa atin because nire-reject na po ng pusa ng ating spirito. Pagkatapos natin ng church, umuwi tayo. The same pa rin. The same pa rin na tayo na walang nabago because our heart is not right. So when we come to the presence of the Lord, we came with an expectant heart that as we desire the Lord to fill us up to the very brink talaga, by faith we claim that the Lord will continue to fill us up. Amen? Because in Mark chapter 11 verse 24, sabi niya doon, whatever you ask and pray, believe that you have received it and it will be yours. So ganyan po natin ina-apply yung ating faith sa ating Panginoon na may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo lalabas sa sanktuaryo ito na hindi natipingan, hindi na bawasan o walang nabago sa ating puso. So just like Zacchaeus, mga kapatid, he desired to have an encounter with the Lord. Ganon din po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. I-desire natin kahit nasa bahay lang tayo ng amo natin o nagtatrabaho tayo or lumabas tayo sa bahay ni amo, i-desire natin na ma-encounter ang Panginoon even in the little things of life. I-desire natin na, Lord, let me experience your grace even in the little things. Kasi ang buhay po natin, it should be an encounter after encounter after encounter with the Lord. Hindi mo nahiwa yung daliri mo, nagcha-chop ka ng gulay. Sabi mo, ay, galing ko talaga. Buti nakita ko yun, hindi ko nahiwa yung kamay ko. But yung mindset mo pala natin, thank you Lord that I have your grace and your mercy at hindi ko nahiwa ang aking mga dali. Because you have given me wisdom to see. No, even in the little things, nakikita po natin yung fingerprints ng Panginoon na nagtatrabaho sa buhay natin. Sabi sa Pilipinas, paglabas mo pa lang ng bahay, hindi ka hanggang naparsakan, pag maulan kasi sa Baguio, every afternoon, kahit ang summer, nag-umuulan. Ano? At paglabas daw nila ng bahay, pag dumaan yung sasakyan, tatansik yung mga tubig sa ano. And it's already, kung makikita lang daw ng Christian, is the grace of the Lord, na nakita mo na, uy, may paparating na sasakyan, hindi ka nabasa, hindi ka naputika. It's already enough to see that you have encountered the Lord. Amen? Because it's in the encounter after encounter with the Lord that we have a testimony. Kaya pag testimony, mga kapatid, yung we should be encouraged, mga kapatid, to share our testimony. Especially if we have come to share, to see, to encounter the Lord over and over and over again sa buhay po natin. Hindi pwedeng magte-testify tayo na, alam niyo mga kapatid, noong 1991, pinagaling ako ng Panginoon. Tapos next week, magte-testimony ka, yung 1991, pinagaling ako ng Panginoon. It's still good, that it's still a testimony. Pero kailangan natin ng fresh encounter from the Lord so that we can also share a new testimony, our brethren. Amen? Because in these encounters with the Lord,
doon tayo nakakakita na ito po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Number 2 po na point po na titignan natin dito sa kwento po ni Zacchaeus, mga kapatid. The desire is good. Desiring to experience the Lord in our life, desiring to serve the Lord is good. But we also have to couple it with action. Kailangan po natin na samahan yung desire po natin na, Lord, gusto kong mag-serve sa iyo. Lord, gusto kong gawin ito para sa iyo. Lord, gusto ko ng ganito. Gusto kong gawin ang mga ganitong bagay. Pero minsan nananatiling desire na lang siya. So kailangan po natin lagyan ng action. Si Zacchaeus po hindi lang siya basta nag-desire. Zacchaeus truly in his heart, sabi na to, I want to see the Lord. I desire to see the Lord. So ano pong ginawa ni Zacchaeus? He went out of his house. He went out of his house. Nag-effort po si Zacchaeus na makita ang Panginoon Jesus. Nag-decide siya, and when he made the decision, he put an action to it. So ganun din po tayo mga kapatid. Again, we go back to the heart that we have. We also have to get out of our house, mga kapatid. Amen? We have to get out of our house to meet God. Ngayong Sabbath day natin. Hindi pwedeng sabihin, desire lang tayo ng desire. Lord, gusto kong manalangin. Lord, gusto kong gawin ito. Pero ang ending, nagsiselfon pa rin tayo na nakahiga hanggang natapos yung oras. Tapos na. Hindi na natin nagawa yung desire natin. So, dapat meron tayong effort na bigyan ng action yung desire po natin sa puso natin. Sabi natin, Lord, gusto kong mag-serve sa'yo. So, ano po dapat ang pwede natin gawin? Bigyan natin ng action. Punta tayo sa church. Mag-serve tayo. There are so many ways po kung paano tayo makakapag-serve sa atin. So, we have to get out. Get out of where you are now. Kailangan po natin umalis doon and go to the presence of God. Go and put action to that desire. Amen? Hallelujah. Because, alam niyo po, minsan meron na sa atin yung desire. God placed the desire in our lives. And you know that in our hearts. But as we go deeper with the reverence and love and understanding with God, hindi po dapat nagsistop doon yung ating desire. Hindi po dapat nagsistop sa desire lang. Amen? Naisip niyo pa yung every time nagkakaroon ng altar call, paiyak-iyak pa tayo pa, nagmutog tayo pa, sinisipon-sipon ka pa na umiiyak na, Lord, I surrender to you my life. Diba? Lord, take full control of my life. From now on, I will serve you. Ay, may paiyak-iyak pa tayong gano'n. Next Sunday, hindi naman. Wala namang action doon sa desire natin. So mga kapatid, just like sa case, we put action to that desire. Amen? Lagyan natin ng effort yung desire po natin na pagsilbihan o mag-serve sa ating Panginoong Jesus. Parang ano din po yan, kung meron tayong mga young people na nanonood, parang nanliligaw din po yan. Na hindi pwede, parang gusto ko si ganito. Pero hindi ka na nanligaw hanggang nalipasan na ng panahon, naging baak ka na, naging ano niyo po yung baak yung tumandang dalaga at tumandang binata, gano'n. Baak yung tawag namin sa Kaigurutan, sa Cordilleras. Ganon din po, kailangan po natin lagyan ng effort yung ating desire po na pagsilbihan ng Panginoon, makilala ang Panginoon. Kung gusto natin mas makilala pa na yung level po natin, kagaya ng preaching po ng ating bishop nung Saturday na parang yung relationship natin with the Lord of Lords and the King of Kings ay parang friends lang. Kung gusto natin na gano'n, ano po ba ang dapat natin gawin? So yun po, lagyan po natin ng effort yung ating desire. Amen? Amen. In James chapter 2 verse 14, sabi niya po doon, naka-flash sa inyo ng English, basahin ko sa Tagalog. Sabi niya po in James 2 chapter 2 verse 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Can such faith save you? So kailangan po natin lagyan din po ng action.
Amen? Sabi mo, I want a strong faith. You want a big faith. Pero again, reflect on our hearts. Kumusta po yung prayer life po natin? Our communication with the Lord. Natulog na lang tayo, nag-amen na tayo, tapos na. Thank you, Lord, for this day. Amen. Tapos na. So, kung gusto po natin mas lumalalim, kailangan po natin yon na tignan. Amen? Hallelujah. So, ito po, no, sometimes yung, even though it's inconvenient, na parang, imbis na mag-rest tayo, pero nagiging inconvenient siya kasi magde-devote tayo ng oras para sa Panginoon. And that's love with the Lord. That's love to the Lord. Diba? That's part of our devotion to the Lord. But sometimes it's really inconvenient. But what is love when there's no sacrifice? What is love? Sabihin natin na mahal natin ang Panginoon kung there's no inconvenience, there's no sacrifice. Diba? Because minsan kaya ito, sabi ng kapatid ko, nagsishare siya na yung young people daw, parang minsan sa atin, nababurn out daw, ganito ganyan, kasi with the responsibilities and ganyan. That, you know, kung ginagawa po natin ito na nanggagaling po sa puso natin, madali siya, magaan siya. Because the promise of the Lord in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, our labor is not in vain. Let nothing move you, sabi niya doon. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Nakikita po lahat yan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Yung pagsasacrifice po natin, pagsaserve po natin sa ating Panginoon, nakikita lahat yan ng Panginoon. Minsan, hindi nakikita ng tao, but the Lord sees it. And the quality of our hearts when we do the work of the Lord, nariyan po dapat yan. Amen? Number 3 po, natitignan natin sa storya ni Zacchaeus. Ito minsan ang medyo naghihinder sa atin. But, do not allow, mga kapatid, that the limitations you have right now will hinder you from having an encounter with the Lord. Huwag sana natin nahayaan na yung mga limitasyon natin, our physical limitations na pwede naman natin remedyohan, will inhibit you or will prohibit you from having an encounter with the Lord. Huwag natin nahayaan na kung sino tayo, kung anong meron tayo, kung anong wala tayo, will hinder us from experiencing God. The love and grace of God. Alam niyo po, with the desire of Zacchaeus to see Jesus, he made a decision, yes, to see the Lord. He went out of his house. He went out of his inconvenience to mingle with the crowd. The problem is, anong problem po ni Zacchaeus? Pandak siya. Baka 4'11 siya or 5 flat or pandak siya. So hindi niya makita si Jesus. That is his limitation. But, the thing is, ang ginawa po ni Zacchaeus, hindi niya pinahintulutan na yung dahil pandak siya, ay pandak ako, hindi ko na makikita si Jesus, wala na. Uuwi na lang ako sa bahay ko. Makikinig na lang ako sa istorya ng ibang tao. No, Zacchaeus went out of his way and climbed the tree. He climbed the sycamore tree to see Jesus. And there are 2 things po na gusto kong tingnan natin dito, mga kapatid. Unang-una, we do our best para sa Panginoon. Again, we ask our hearts, we ask ourselves, right now, am I doing my best para sa Panginoon? You know, only you and the Lord knows. Only you and the Lord knows. I don't know about our pastors nila. Only it's between you and the Lord. Pangalawang punto po natin dito, that we do not allow the limitations to hinder us from serving God. Mga kapatid, yung mga limitations na minsan nirarason natin sa Lord. Minsan nirarason natin sa Lord na pwede naman nating remedyohan. These things should never define
kung paano po tayo kasing-kasing na manilbihan sa Panginoon. Example, ano pong example natin dito? Ay, wala na akong pera. Hindi ako makakapunta ng church. Oh, wala na akong allowance. Hindi ako makakapunta ng church. Okay na to. Huwag muna ako mag-church. Alam niyo po, meron tayong kapatid sa Baguio. There was a 70-day dawn watch. Every morning, every morning dawn watch. So, malamang, madaling araw. Madaling araw, they come together in one place, they pray together, they worship together. Early in the morning, prayer focus. And dahil walang jeep doon, wala siyang pang taxi. Kasi mahal din naman ang taxi. Grabe ngayon, no, sa Baguio, 50 pesos ba ang pagsakay ko lang ng taxi? 50 pesos na agad. Parang dati, 25 pesos yun eh. Anyway, dahil walang jeep, wala siyang jeep na masakyan early at 3 a.m. or 4 a.m. At wala siyang perang pang taxi. Alam niyo po, sabi niya, I will do a Jericho walk. Going to the downtown. Naglakad siya ng ilang oras to attend the dawn watch, 70 days dawn watch. Sabi niya, hindi ako mag-isang naglalakad dito. We are four. Alam niyo yung four? Siya, God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Sabi niya, I will do the Jericho walk. And hindi lang ako mag-isang naglalakad. Apat kami naglalakad. Oh, hallelujah. Sometimes, minsan, ito yung hindi natin nagugulangan si Lord. Hindi natin pwedeng pagsinungalingan si Lord. Lord, wala akong pera, wala akong magagawa, hindi ako makakapunta sa church, hindi ako makakaganito. You know, sometimes there are things na pwede naman natin religion para sa Panginoon. So these things should not limit us kung paano po tayo manilbihan sa Panginoon. Amen? Ano pa po? There are things that limit us from having an encounter with the Lord. Our time. Sabi niya, ay nako, wala nang oras. Walang oras na sa Baguio. Wala daw oras na hindi nila nakukomplete yung whole service ng buong araw kasi walang time, kasi walang magbabantay sa pwesto nila. O wala tayong oras sa Panginoon because busy tayong mag-sideline, busy tayong mag-part-time. Nauubusan, parang yung ibis na nakafocus yung ating mata to the blesser. Nakafocus ngayon yung attention natin to the blessing. At binibigay lahat natin yung effort natin, yung oras natin to build that blessing rather than building our relationship to the blesser. Amen? So ito yung mga bagay po na naglilimit sa atin minsan para makaserve tayo sa Lord. Minsan sabi, sinisipon ako ngayon, later, sorry. Hindi ako makaka-worship lead kasi sinisipon ako, ngayon, Wednesday, kaya ka mag-lead Sunday. Sino ka para mag-limit ng hindi ka pagagalingin ng Panginoon by that Sunday? Amen? Ito mga minsan nirarason natin na hindi pumapasok sa isip natin na it limits us to have an encounter with the Lord. Amen? So back with Zacchaeus, nagbigay ng effort si Zacchaeus to climb up the sycamore fig tree. And what happened? Jesus saw him. Napansin po siya ng Panginoon. Jesus saw him. Not just that, pumunta po si Jesus sa bahay niya. Kaya pala, pag nakita tayo ng Panginoon, kung gaano tayo kasigasig po na mag-serve sa Kanya. Gaano po natin dinedesire at nagbibigay ng action to that desire. Na mas malalim pa ang pagkakaunawa natin sa Panginoon. The Lord will continue to bless our hearts. Diba po, sabi ng mga salita ng Panginoon, the promise of the Lord will continue to stand true and it shall come to pass. That when we seek the Lord in all His righteousness first, yung mga bagay na hinahabol-habol ng mundo, puso na lang darating po sa atin. Minsan sabi natin, ang dami kong utang. Ito yung testimony ng isang kapatid namin. Ito na lang ang pumipigil sa akin para talaga mag-serve sa Lord. Hindi ako makapagbigay ng tithes and offerings ko kasi lahat napadala na sa mga anak ko, sa mga pamilya ko, lahat binayad na sa utang. Tithes and offerings na lang, Lord, sabi niya. It takes a lot of faith
to see that Malachi 3:10 is true. Alam niyo po yung Malachi 3:10? Flash nga natin Malachi 3:10. Baka meron po sa atin ito. Pero when we look at Malachi 3:10, minsan parang, Lord, paano ka ako magbibigay ng tithes ko na walang-wala ako? It takes a lot of faith. And the Lord will see that your heart is pure really when we give our tithes and offerings to Him. Sabi po ng Panginoon, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And I will see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Yan po ang kahit isa-isang verse na sinabi ng Panginoon na test me in this. Diba po nung tinest siya ng kaaway ni Satan, sabi niya, do not put your God to test. Ito lang ang verse na sabi ng Panginoon, sige, subukan niyo. So when it takes a lot of faith, the Lord, ito na lang talaga, meron ako, but I will give you as an offering and as an obedience to you. Tingnan po natin. See that I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. Hindi ka po papabayaan ng Panginoon. The word of the Lord will not come back to the Lord empty. It shall come to pass. So ito po yung panghawakan natin. Sometimes even we don't intentionally test the Lord our God. Ito po yung panghawakan natin. See, in the book of, sabi niya po doon na, ang laki-laki ng sahod niyo, ang laki-laki ng pera niyo, pero bakit hindi kumakasa? Because I take it away, sabi niya. Kasi inuuna natin, sabi niya doon sa mga salita ng Panginoon na inuuna natin na i-build ang ating kingdom, i-build ang ating bahay. Pero naiiwan yung bahay ng Panginoon na in ruins. Sabi niya. So ito po, no? Ito po yung panghawakan natin. There are so many promises of the Lord in the Bible. It's around 8,000, over 8,000 plus promises in the Bible that we can claim. Nagagawin po ng Panginoon sa atin. So continue to obey the Lord and be faithful to the Lord. Amen? So, itong mga limitations na ito, mga kapatid, figuratively, if you need to climb a tree, kung kailangan mo umakyat sa punong kahoy, umakyat ka sa punong kahoy. If you need to climb a tree, so that you can have an encounter with the Lord. What do I mean by this? Make every effort to confirm our election calling to the Lord. So regardless po sa situation natin, regardless of our days, kung anong season man tayo ng buhay natin, nasa season man tayo ng trials, nasa season man tayo na may hinihintay tayo sa Panginoon, nasa season man tayo na komportable na tayo sa buhay natin. In season or out of season, always choose to have a fresh encounter with the Lord in your life, daily. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa kapatid mo, katabi natin, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Number 4 po na mapapag-aralan natin dito mga kapatid. Sa journey po natin dito, habang na kasama natin ang Panginoon na we're waiting. Dalawa lang po ang hinihintay natin, ang ating physical na kamatayan at ang rapture. So while we are in this journey, there will be people who will matter about us, who will chismis about us, or about our past. Alam niyo po, persecution of faith will always be there, especially kung buong-buo yung puso natin na magsilbi sa Lord. Alam niyo po, in verse 5, punta tayo sa verse 5. When Jesus called Zacchaeus immediately went down and welcomed the Lord in his house. And sabi niya in verse, let's jump to verse 7. Ano ang sinabi ng mga tao? Oh, he has got to be the guest of the sinner. Nakituloy siya sa bahay ng isang makasalanan. How is this different from us now? The persecutions that we can get
from our family, from other people, yung barkada po natin, ha? Kristiyano yan, yung manginom yan eh. Kristiyano yan eh, yan yung leader namin noon eh. There will be people who will persecute us, who will chismis about us, about our past. Sabi ng kinakass out, yung kwento na, nagkakass out po yung mga pastoral natin. Sabi ng demonyo, si kamot ka ay parang sabi niya na, si kamot lang mo, ikaw din naman. Sabi niya, doon sa nagkakass out. Pero sabi daw ng kapatid na, oo, ganun ako noon, hindi na ngayon. Sabi niya doon sa demonyo na nakaposes doon sa isa. There will be people who will continue to persecute our faith. And in fact, in 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi niya doon, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted. That's part of our life as a Christian. Just continue. Diba? Do not mind these things. Sometimes, yun nga, lagi natin share na sometimes the greatest persecution comes inside the household. Pero ano po ang ginawa po ni Zacchaeus? Stand firm in his faith. In verse 8, let's go to verse 8. Sabi niya po in Luke chapter 19 verse 8. Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Ganun po, kalalim yung seryoso. Seryoso po si Zacchaeus sa encounter niya po sa Panginoon. Gaano po tayo kaseryoso sa Panginoon? Gaano po tayo kaseryoso sa faith natin sa Panginoon? Amen? Kahit sabi ni Zacchaeus, kung pag nagulangan ko ang ibang tao, then I will pay back 4 times the amount. It means that the intensity of his seriousness of faith to the Lord Jesus Christ. When he encountered Jesus in his life. Again, sabi niya po in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, "But let nothing move you, because our labor in the Lord is not in vain." Amen. At panguli po na pag-aaralan natin sa buhay po ni Zacchaeus, at itong sa text po natin ngayong hapon. When there is a true encounter of the Lord Jesus Christ, may totoong pagbabago. There is change. When there is a true encounter of the Lord, there is change. May pagbabagong tunay sa buhay po natin. So, it's not you who can change yourself. It's not me who can change myself. But through the power and the conviction of the Holy Spirit, nababago po tayo from glory to glory. Hindi po, totoo po yan, hindi po instant yan. It's a daily process as well. But as we seek the Lord every day in our life, as we have encounter after encounter, nakikita po, pinapakita po ng Panginoon, "Huy, ikaw, chismosa ka, bawas-bawasan mo. Yung ikaw, yung pasensya mo, napaka-iksi. Habaan pa natin." In so many ways of the Lord, napapakita yan sa buhay. When there is true encounter of the Lord. Amen? And our greatest testimony will be a life na nabago ng Panginoon. That will be our greatest testimony. The people will wonder, di ba, sabi ng kanta na, and the people wonder why. And then we'll just say, we'll tell the world that we're just praising the Lord our God. Sometimes our family will wonder, "Ay, ayan ang nangyari kanyan, anong nangyari sa inyo?" Because the Lord changes us from glory to glory. Amen? At sabi po ni Panginoong Jesus, kung ito may totoong pagbabago po sa buhay natin, tinanggap natin ng Panginoon, may totoong pagbabago sa buhay natin. Ano po ang nangyari kay Zacchaeus in verse 9? Sabi niya po dito, "Salvation has come to this household." You know, hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon, but we have heard a lot of testimonies by their obedience and faithfulness to the Lord. Salvation flowed in the family.
Kasi hindi pwedeng sinusolo po natin na tayo lang ang pupunta sa langit. Tapos nakikita mo yung anak mo, nakikita natin yung asawa niyo pala. Nakikita niyo yung asawa niyo o yung nanay, tatay natin na alam natin na wala pang Kristo sa buhay natin. Sinusolo natin yung salvation natin. And minsan parang hindi tayo makashare. Alam niyo, minsan hindi tayo even sa group chat, hindi ko alam, may group chat yung family. Minsan, hindi tayo makapagsabi ng chat 360 o makapag-exhort ng verse sa group chat. But you know, the Lord works in mysterious ways. Let's continue to be faithful, to be obedient sa mga salita po ng Panginoon, to the Lord. And let God be God in our life. Salvation will flow in the family. Because in verse 10, sabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen? So ito pong sa buhay po, sa chaos, sana po may matutunan tayo. Always go back to the encounter you had with the Lord. Magpaparemind po sa atin na ganito ako na in love sa Panginoon. Sana ganun ako ulit. Hanggang ngayon, hanggang sa katapusan, ganito yung fire na meron sa puso ko pag dumating ang Panginoon. Ngayon, o bukas. Amen? So always maintain yung puso po natin sa ating Panginoon Jesus. In our conclusion, Psalms chapter 90 verse 17, sabi niya po dito, may the favor of the Lord, our God, rest upon us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. But as we have encounters after encounters with the Lord, a divine experience with the Lord Jesus Christ, a divine encounter with the living God, we are being transformed from glory to glory as we see the day approaching. Amen? Hallelujah. Can we stand? Can we stand and let's just pray. Ngayong hapon na ito, let's just pray to the Lord. Hallelujah. Ora rabashi karabakan darabasi karabashi. Ora rabashi karabakan darabasi karabakan. Yes, Heavenly Father. Lord, we praise you and we glorify you. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan ngayong hapon. Panginoon, just let us use. Lord, you can see in our hearts, Lord, that we have the desire to serve you. You can see in our hearts, Panginoon, na gusto po din namin talaga, Panginoon, na mag-serve sa iyo. Na ibigay ang aming best, Panginoon, for the glory of your name, Panginoon. Lord, here we are. Look at our hearts, Panginoon. If there is anything that is offensive, Lord, that is hindering us, Lord, from serving you with a pure heart, Lord, look down from heaven and search our hearts. Search our hearts, Panginoon. And Lord, with the power of the blood of the Lamb na dumaloy sa krus Kalbaryo, Panginoon, wash our hearts. Panginoon, hugasan niyo po ang aming puso. Sanctify us, Lord, through and through, Panginoon, through body, soul, and spirit, Lord. Sanctify us that we are, Lord, walang gagamitin ng kaaway, Panginoon, na hindi kami makakapagsilbi sa iyo, Panginoon. Lord, help us to put action to that desire in our hearts to really serve you with a pure heart, Panginoon. Oh Lord, just allow your children, Panginoon, to offer you our lives, Lord God, to really give our hearts to you, Lord God. Take full control of everything, Panginoon. Itong mga napakinggan namin will encourage us, Lord, with our obedience and faithfulness to you, Panginoon. Lord, your favor and grace be upon your people, Panginoon. Not just to us, but even to the family that we represent right now. Panginoon, kung ano pong mga nararamdaman ng mga kapatid ngayon in their soul, in their spirit, in their physical body, Panginoon, I pray for healing, Panginoon. Oh, rarabashika rabakanda, rabasika rabakanda, rabasika rabakanda. Oh, rarabashika rabakanda, rabasika rabakanda. Yes, Jesus. Let your healing flow, Panginoon, with all the bitterness that we have in our hearts, Panginoon. Oh, Holy Spirit, have your way in this place, Lord Jesus.
With all the bitterness, the rage, and the anger, Panginoon, sa mga hindi po namin napapatawad, Lord, reveal to us, Lord, the faces of the people we need to forgive. Because these things, Lord, we acknowledge, Lord, will inhibit us from inheriting heaven. Oh, Lord God, these things that also inhibit us from serving you with a pure heart. Panginoon, we offer them to you, Lord Jesus. This excess baggage po na hindi dapat namin kinukuha sa buhay namin, Panginoon, na dapat kinikerry namin, Panginoon. Lord, we just offer it to you. Here is our excess baggage, Panginoon. We just offer it to you, Lord. Come into our life. Fill us, Lord. Fill us up to the brim. And by faith, Lord Jesus, we put action, Panginoon, sa desire po namin na talagang makakapag-serve po kami sa iyo, Panginoon, with our best. Oh, Lord Jesus, guide us and protect us, Panginoon. Hallelujah. We give you all the praise and honor and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. We give back all.